Hello! Good morning! Welcome back sa aking part 2 ng aking vlog. Sa mga hindi pa pala nakakilala sa akin, ako po si Lamar Italiana. Ako po ay isang Italiana na napadpad dito sa isla ng Pilipinas. Sa hangarin ko po na makapag-asawa ng isang Pinoy, ako po ay nagpunta dito sa Pinas upang mag-meet up ng aking ka-chatmate. Sa kasawiang palad, ako po ay na-Indian at hindi sinipot ng aking ka-chatmate sa aming meeting place. At dahil po sa aking katangahan, ako po ay na-hold up dito sa Pinas at ang aking passport at visa ay nawala. Kaya ngayon, ako isang kasambahay na lang dito sa Pinas. At kasalukuyang akong naglilinis dyan ng kondo ng aking mga amo't ama. At bago nga pala ako naglinis dyan ng kanilang kondo, nag-change outfit muna ako kasi nga ang init-init sa kanilang kondo, sira kasi ang aircon. Kaya ayan, nagbihis ako ng aking outfit. First day ko pa lamang dito sa aking work at kasalukuyan akong pina-general cleaning ng aking boss. Ang daming na-request sa akin ni boss. Papalitan ko daw ang cortina, papalitan ko ang sofa cover at kung ano-ano pa. Sa sobrang dami na request sa akin ng boss, binilisan ko talaga ang paglinis para naman mabilis kong matapos. Ganyan ako kabilis maglinis. Parang time-lapse. Agad ko naman pinalitan ang kanilang cortina na isang bintana lang. Nagtataka ako kung bakit isang bintana lang merong cortina. Siguro yan ang bagong style dito sa Pinas. Aesthetic ba? Habang ako'y naglilinis ng kanilang bintana, napansin ko na wala palang lagayan ng kortina o sabitan, kaya naman nilagyan ko siya, binutasan ko para naman masabitan. It's because I'm skilled worker naman, ayan ako na lang ang nagbutas gamit ang electric drill. All around ata to. Medyo nahirapan pang ako dyan sa pagbutas kasi mapural ata ang kanilang electric drill. Hindi nyo lang naitanong, isa din pala akong construction worker. Baka ako pumasok dito, nakasambahay. At before niya, naging palaboy-laboy muna ako sa ilalim ng mga tulay. Ang hirap pala dito, mamuhay sa Pilipinas, pero enjoyable naman. Hindi ko na rin pala makontak ang aking pamilya sa Italia kasi nga nawala ang aking phone. Kaya hindi ako makahingi doon ng aking allowance. Kaya ito, nagsisipag na lang ako para mabuhay. At ayan, malapit na akong matapos dyan. Nilalagyan ko na siya ng screw, yung sabitan ng cortina. At napatawag nga pala sa akin dyan si boss. Sabi niya, hahatiran ko daw ng pagkain sa school ang mga bugoys niya. At pagkatapos ko nga ma-screw dyan, ay dali-dali naman ako agad pumunta sa kanilang school gamit ang limousine. At nagpaalam nga muna ako dyan sa 3 batuta. Sabi ko, alis muna si Yaya at babalik din kaagad in a minute. O diba, seconds na nga dumating na kaagad. O diba, naka-time lang. At syempre, magpatuloy tayo sa ating gawain. Baka naman kasi mapatawag na naman si bossing at sabihin na hindi pa ako tapos sa aking ginagawa. Habang ako'y naglilinis nga dyan, hindi na naman napigilan na tumulo ang aking sipong kasi nga may allergy ako sa alikabok. Hatching dito, hatching doon, hatching everywhere. Ganyan kasensitive ang aking pango na ilong. Siguro nagtataka kayo kung bakit pango ang aking ilong. Italiana naman ako. Pina-surgery ko kasi kasi doon sa amin sa Italia, ang pango siya ang pinakamaganda. Kaya ayan, pinapango ko ang aking talong. Habang ako ngay naglilinis, dumating ang aking parcel, ang aking in-order na ipon challenge. Naisipan ko kasi mag-ipon para pamasahe ko pa uwi sa Italia. Sabi ko sa sarili ko, lahat ng 20 pesos na aking mahawakan ay ilalagay ko dyan, ihulog ko sa lata na yan. At ayan na nga, back to linis na tayo para naman matapos na ang aking ginagawa at makapahinga na ako. Mukhang matagal-tagal pa ito matapos ang aking video, kaya ikakat ko na lang muna, mag-part 3 na lang tayo. So paano, hanggang dito na lang muna. Ciao!